Mama. Basa pa yung buhok ko, pero bibraid ko na siya kasi gusto ko pag natuyo siya, braided siya. O diba, hindi naman siya perfectionist. Pero tinaray kong i-braid kasi pag natulog ako, tas pagkising ko, pwede ko siyang iwagwag na lang, lalo na pag may mga lakad, tapos mayroon siyang curly effect. Hi guys, welcome to our vlog. O diba, magtatagalog na ako para mas maintindihan ninyo ako kasi hindi ko rin maintindihan yung sarili ko pag nag-i-English ako. Anyway, ito nga pala yung 6 years old kong anak. Sa March 6 na siya. Tapos ito naman yung bed namin na yung kumot ay ukay-ukay. Yes, ang sarap niyang gamitin. Alam nyo ba guys, hindi ko pa nalulutuan yung anak ko ng spaghetti. All of the sudden, kagabi, bago kami matulog, sabi niya, Mommy, I want you to make me a spaghetti. So ngayon, gagawin ko siya ng spaghetti. O diba, pero sabi niya, gusto niya yung lasa ng McDonald's o Jollibee. O diba? Sa umaga, Inday, hindi naman sa nagpamalinis ako. So 3 beses, ay ang manok. So 3 beses ako, kasi umaga ngayon guys, nag-edit ako ngayon kasi gusto ko matapos tong edit na to. Kaya umaga-umaga, ang aga ko magising para lang ma-edit to. Tapos may mga manok na nagtitila ako. Di ba ang galing? Kasi recently lagi yung anak kong nasa ospital. Nagigisuki na siya lagi ni doktor. Kaya naisipan ko maybe dahil sa alikabok ng galing sa labas or something, or galing sa mga balibo ng aso. Totoo nga. So nagpiprevent talaga kung wag siyang laging nasa ospital kasi kawawa yung bata laging umiinom ng gamot. Saka napansin ko nung lumipat kami, medyo napapadalas kami sa ospital. Probably kasi itong inuupahan namin, wala siyang semento yung harapan. Tapos pag humahangin, kaya lagi nakasarado yung mga pintukan at bintana namin para hindi pumasok yung mga likabok. Bakit ako nagmamadali? Hindi ko rin alam. At alam nyo ba guys, ang lapit lang ng tindahan dito, isang tableng nang nasa tindahan ka na. Pagkatapos wala pa akong internet, pinapayagan nila ako mag-upload using their wifi. Pero most of the time, I'm using my data sa phone ko para ma-internet pa din ako. O diba, nakalimutan ko pa yung pasta. Ulit, balik doon. Dahil napakagaling ko, nakalimutan ko bumili ng pasta. Tapos gising naman yung anak ko, sinamahan niya na ako para makapili na rin siya kung anong gusto niya. Kasi usually, gusto niya milk biscuit, gusto niya choco. Kaya pinapapili ko na siya sa umaga. Etong anak ko na to, sa stage niya na curious sa lahat ng bagay, kahit napapaso na siya, kahit ano yung ginagawa ko, naglalaba rin siya, naglilinis din siya. Kaya hinahayaan ko na lang din siya. Pero akala niya yung smoke na yan is smoke lang, hindi niya lang mainit siya. Good job. Yes, okay. 1, 2, 3, go. Probably dahil yung anak ko is sanay na siya sa vlogging kasi 3 taon na kami nagva-vlog. So itong channel na to ay second channel na namin, but this is all about mommy vlog. So this is like yung mga kalokohan ko, yung everything, dito ko na lang talaga nilalagay. So yung anak ko parang nasanay na rin siya kung ano yung ginagawa ko. Kaya minsan siya nang pumupulot ng mga sinesetup ko ng mga camera. Alam niya din kung saan pinupwesto. Saka minsan tinatanong niya, Mami, i-vlog mo to, ganon. Ito yung sinasabi ko, ginawa ko kasi yung braid is mas malalaki siya kasi kung mas maliliit yung pagkaka-braid ko is magiging kinky siya. So gusto ko kasi wavy lang yung kanyang pagkakakulot-kulot. Kaya ganyan yung kinalabasan niya. Kaya ako nakasimangot dyan kasi wala na akong mga pambahay or mga casual lang ba yung mga lumalabas ka. Lahat naliitan ko na kasi dati kung mas mataba. Kaya ayan po yung struggle ng pagpapapayat ng Biribiri Light.
Alam nyo ba guys, itong coat na to para sa araw to. Kasi lagi ako nagmumotor. Ito yung tumulong sa akin para pumusyaw yung aking balat. Kasi dati akong brownies. Dahil yung apartment namin ay 2 to 3 minutes lang drive away from this school. Kaya pinili ko tong apartment na to. Pagkatapos itong school naman na to is English International School. Kaya pinasok ko si Ella kasi hindi rin siya marunong mag-Tagalog. Ang mahal mag-English. Just kidding. Yes, maganda kasi ito, Catholic school po siya. Tapos dito sa Vegan City or Ilocos Sur, very low crime sila. Tapos meron pa mga pa-checkpoint, lagi yan. Almost every day silang nagsasagawa ng mga checkpoints. Ang sarap talaga magsuot ng mga clothes, may mga aircon sa bahay, lalo na yung mga luma na, yung mga dekada na, gano'n. Ang sarap niya talaga. Nagsimula na pala ako kagad magluto kasi alam ko yung anak ko, looking forward talaga siya sa spaghetti kasi kagabi pa siya nag-request. Kaya sinabi ko sa kanya, sige ba anak ko, magluluto tayo ng spaghetti. Saka hindi ko nga alam kung ano magiging lasa ng spaghetti. So I will try na to put talaro, paminta at saka ng maraming asin. Kaya saktong-sakto lang, kaya ito yung gagawin ko. Ayaw kasi ng mga bata ng mga bawang na malalaki, kaya ginawa ko, chinap ko talaga na maliliit yan para pagka nakain niya hindi niya masyadong malalasahan. Tapos gumamit na rin ako ng corned beef. Dapat talaga giniling talaga yung gagamitin ko, kaso lang yung mga available lang talaga yung mga ginamit ko kasi convenient. Diyan lang sa store, o diba? Pasensya na guys, walang mga measurement dyan. Yung kung alam kong tama lang o sa mga tansyahan lang ba yung mga lagay dyan. So pasensya na, hindi ko talaga ma-measure 1 cup, kinikineme, gano'n, wala, lagay na lang ko dahil lang mahal ng all-purpose cream, o diba, on budget tayo, naglagay lang ako nitong isang pakete, pero ang mali ko dyan, dapat tinunaw ko muna siya para hindi ako haluhan ng halo kasi nabubuo siya doon sa loob ng pot, kaya wag niyong gagawin yung ginawa ko. Sana talaga ganyan kadali ang buhay. May magic. Pupunta na talaga yung mga nanay bago maglabasan yung mga anak nila. Kagaya si Ella kasi nagagalit pagka hindi ko nasusundo kaagad kasi ayaw niya yung nandoon siya tapos mag-isa lang siya doon sa teacher. Tapos wala pang nagsusundo sa kanya. Kaya ni-request niya, mama please, nandun ka na bago ako lumabas. Kaya na-appreciate talaga pagka nasusundo ko siya. Hindi pa sila lumalabas na nandun na ako. Ganon. Spaghetti, yes. I hope you would like it. Spaghetti. Where is your spaghetti? I'm gonna cook it. Diba nakikita nyo naman sa paglabas pa lang niya, spaghetti na kagad yung bungad niya sa akin. Tapos niloko ko siya. Sabi ko hindi pa ako nakakapagluto. Lulutuin ko pa lang. So gutom na siya. Kaya di pa disappointed ka ganina. Hey, do it because the hot dogs. You were at the school. How can I ask you to cut the hot dog? Ask another daughter. Okay, I'm gonna make another daughter. You want to mix it? Yes. I think it's enough. So, ayun nga yung sinasabi ko kasi gusto niya lagi nangingialam kahit napapatagal kami yan. Gusto niya lagi siyang nangingialam. Gusto niya lagi siyang merong ambag sa ginagawa namin. Let's go to cut the middle. Actually, sa part na to, nagtatanong siya, Mama, bakit wala tayong pagkagada ng cheese? Lagi kasing nawawala yun, guys. Hindi ko na alam kung nasaan na yun. Shopee also.
Oh, Shopee, because we love you. You eat first. Next one. There we go. Shopee, go. He's not eating. Oh my God. Wait, he's eating. Look. Oh. Okay. He's swallowing like a dog. Trivia lang, itong aso na to galing pa to sa Maynila, 4 years old na siya, tapos pangalan niya Shopee, kasi alam mo kung bakit Shopee? Yung Shopee kasi, yung mga delivery, lagi niyang hinaharot, malandi kasi ito, maharot na maharot, kaya lagi niya lalandi, kaya tinawag ko na siya lang Shopee. Tapos hindi ko siya aso dati, so pag lumalabas lang ako, nihaharot niya din ako, so nagpaharot din ako, kaya na-fall in love ako, kaya inampun ko na din. So hindi siya personal o hindi siya paampunin sana, kaso lang, tuta pa lang siya dati, ninangat-ngat niya yung mga tsinelas, as in 10 yan sa isang gabi, pare, 10, wala yan, sandali lang sa kanya, ngangat-ngatin niya talaga, napakagaling mangat-ngat, kaya papagalitan siya ng amo niya. So yung owner niya na dati na yun, syempre hindi ka ba naman ma-i-stress yung habayanas, kulang-kulang 2,000 yun, nginat-ngat niya kasama dun sa mga nginat-ngat niya nung isang gabi, bisita pa nila yung may-ari. So to the bone talaga yung galit ng unang owner niya, kaya napagalitan siya ng bonggam-bongga. Pakatapos, days goes by, hindi na kumakain yung aso, nagtatampo siya pa yung may ay naku, parang babae talaga siya, kasi siya pa yung may kasalanan, siya pa nagtatampo. Pakatapos hindi siya kumakain, tapos nung ako na yung nagpapakain, ayun, sa akin na lumalapit, ako na nagpapakain kasi hindi na lumalapit dun sa amo niyang nagalit na bonggam-bongga. So kahit sutil yung Shopee na yan, ayaw ipaampon pa rin ng ano, kasi napaka-sweet talaga niyan. Paglabas mo pa lang ng inyong pintuan, grabe na yung ano niya, sweetness niya, kaya nilet ko pa rin ng amo kasi nga, napamahal na rin siya. Nagmahalan na kami, marupok naman ako, kaya sabi ko, akin na lang po, ayun. Kaya, yan ang kanyang kwento. Mommy, can you cook me this? Mommy, my tummy always hurts. I still want to eat it all. Are you feeling full now? My tummy hurts. Mom, I finished everything. Okay. Look. Oh. You're full na? Cheese and hotdog. 100% naman niyang nagustuhan, guys. As you can see, yung kanyang spaghetti ala spaghetti Jollibee, or para sa akin, guys, mas masarap yung spaghetti ng Jollibee kesa sa McDonald's, kasi yung McDonald's medyo maasim. So, yun lang naman. Kayo ba? Maybe you all wondering, nagngangat-ngat pa rin ba siya? Opo, nagngangat-ngat pa rin siya, lalo na pag nagtatampo yan, iniiwan mo mag-isa, tapos wala siyang pagkain. Ngat-ngat talaga. Again. Pagkatapos ko siyang pakainin ng spaghetti again, pumunta ako dito sa aking friend. Meron din siyang 3 anak. Tapos kayod kalabaw din tong babaeng ito. Tapos ito pala is programa ng government dito sa Vegan City. Tulong to sa mga small businesses or yung may mga DTI na mga food. Ito ay food bazaar. Lahat ng Region 1, lahat ng mga DTI registered na nagbi-business ng mga foods, nandito sila. From Baguio, something like that, nandito sila. So kung gusto niyo pumunta rito, guys, tas diet kayo, huwag niyo nang tangkain kasi napakarami pagkain dito. Lahat name it, bake, yung mga fruits, yung mga lahat nandito, lahat mga chuchi. Oh, charap! Yung friend ko nagtitinda siya sa mga mami, goto and everything. So hindi ko pa natikman talaga yung goto nito, kaya pumunta ako. Tapos sabi niya, Mars, ka tambay ka dito sa akin. O sige, sabi ko naman. Pakatapos mga 2 weeks pa sila dito magtitinda. Ang laking tulong nito kasi hindi ka na pinagbabayad ng government, tapos ang dami talagang mga taong pumupunta, kaya may kinikita talaga yung mga kagaya ng kaibigan ko na nagbi-business, lalo na 3 yung anak niya, kaya laki tulong talaga ito ng government. Kaya salute talaga ako sa government ng Vegan City para sa pagbibigay ng opportunity para sa mga kagayang business, small businesses kagaya ng aking friends. So go Ilocos Sur government. Ang galing. Oo. Naantay ko pa yung ano, nandito pa, ayaw pa tapos sabaw-sabaw pa. So, first day ko dito, so may mga 2 weeks pa siya para magbenta dito sa pwesto na to. So, hindi ko alam kung gaano kadami yung mga serving, tapos nag-serve ako, tapos ang dami ko na-serve ko. Lamay! Sabi ng friend ko. So, sabi niya, malulugi tayo, kaya bilangin mo, Mars, saka yung gaano kadami ganito. So, first day ko, ang dami kong sinuserve. Sabi niya, Mars, malulugi tayo! So habang nagtitinda kami, yung mga anak naman namin nasa likodan siya, o 'di ba, realidad ng buhay. Habang nagbi-business, nagbabanting naman sila diyan, no. Mahangin yan kasi sa likodan niyan, ilog, malinis na ilog, kaya ang hangin niya. Sa kasi dito yung weather dito pala is napakalamig pa, kaya parang pa Christmas din. So yun lang, guys, maraming salamat sa pag-join sa akin vlog for today. See you again to our next vlog. And itong plaza na to, napakalaki nito, libre lang and everything, kaya pinasyal ko muna sila bago kami umuwi kasi nagantay naman sila habang nagtitinda kami mag-friendship doon sa tindahan na yun. Kaya everyone happy day.